Since February, of course, ang pag-uusapan natin is about love, about the love of God. And I would like to invite you to please stand up for the reading of the word of the Lord. Ang ating talata ay nasa Romans chapter 5 verse 6 to 8. This is one of my favorite verses. Ito yung isa sa mga favorite na verses ko po talaga na nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Romans chapter 5 verse 6 hanggang 8. This is the word of God. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to. Basahin po natin ang verse 8 na sabay-sabay kasi ito yung isa sa mga talagang grabe declaration ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Basahin natin yung verse 8. 1, 2, 3. But God demonstrates His love for us in this. Why? We were still sinners, Christ died for us. Mukhang mahina. Ulitin natin sa pangalawang pagkakataon. Gusto kong i-declare nyo po ito sa mga buhay po ninyo. Ulitin natin sa pangalawang pagkakataon. 1, 2, 3. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Third time is a charm. Third time is lovely. Ulitin natin. Sa huling pagkakataon. Verse 8. Sabay-sabay. At malakas at may conviction. 1, 2, 3. But God demonstrates His own love for us in this. While We were still sinners, Christ died for us. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong napakadakila at napaka-mapagmahal na mga salita, Panginoon. Thank you, God, for your loving words, your loving message to each every one of us, Panginoon. Tunay na ako na itinakita mo ang iyong pagmamahal. Na nung kasalukuyang kami makasalanan, binigay mo ang iyong buktong na anak, namatay siya sa amin lahat, upang mabigyan kami ng kapatawaran, Panginoon. Lord, we do not deserve your sacrifices. We do not deserve your life for us, Panginoon. We do not deserve your forgiveness. But thanks be to God, binigay mo. And that's grace. That's grace. We don't deserve it, but you gave it anyway, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mayamang mong habag at pagmamahal sa amin lahat, Panginoon. And Lord, as we continue, Panginoon, sa aming February theme, Panginoon, authentic love. Let your love pour out in us, Panginoon. Let your authentic love, Panginoon, yung tunay at dakila mong pagmamahal at tapat mong pagmamahal ay makita namin, Panginoon, at maintindihan namin at ma-embrace namin, Panginoon. Lord, walang dakilang pagmamahal tulad nito na namatay ang isang napakadakilang Diyos para sa makasalanan ka. Lord, we thank you. We thank you. And Lord, bless me, O God. I do not deserve, Panginoon, dito sa pulpit o ito, but Lord, thank you, O God, for your grace. Just use me mightily, O God, at patuloy ka might taas. Use me just your footstool so that you will be lifted higher and higher. And Lord, open our heart, open our mind, open our soul, Panginoon, so that your words can easily penetrate us, Panginoon, to change us, to transform us, to understand what love is. Panginoon, maraming salamat po. And we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen, and amen, and amen, and amen, and amen, and amen. Hallelujah. Ngayon po ay February at we will having po ay brand new theme or subject. Ngayong February nga to na ang ang title po, pamagat ng theme po natin ngayong February is The Christ Authentic Love. Ang sabi nga po, Christ Authentic Love. Christ Authentic Love. Authentic love. Ibig sabihin, pag sinabing authentic, it means to prove na totoo yun. Pag sinabing authentic, kailangan patunayan mo yung tunay na pagmamahal. Pag sinabing authentic at totoo, tapat, tunay, dakila. Yung po yung ibig sabihin ng authentic, hindi po fake. Hindi yung pakit ng tao. Hindi yung pag nakaharap ka, okay siya. Pero pag nakatalikod,
Hindi na. Hindi po authentic ang tawag doon. Fake po ang tawag doon. Kapag sinabing authentic, tunay, tapat, totoo. And when you say authentic, kailangan mong improve yun. Right? Kailangan mong improve. And katulad po ng picture na nakita ninyo, nakakita po na ng thumb mark. Tama po ba? Yung thumb mark po kasi, lahat po tayo may unique na thumb mark. Tama po ba? And para ma-identify mo na yung tao na yon ay siya nga talaga, isa sa mga way para ma-authenticate mo na yung totoo yung identity niya o yung totoo kung sino man siya ay sa pamamagitan ng thumb mark. Tama po ba? Kasi walang tao sa mundo na merong parehong thumb mark. To authenticate a person, to identify a person, minsan gumagamit po tayo ng thumb mark. To authenticate a person. And how much I wish na sana pagdating sa pag-ibig, ganun din sana, no? Madali lang i-authenticate kung yung pagmamahal ay totoo. Yung, sana, pag malalaman natin na authentic yung pagmamahal, thumb mark lang, okay na, no? Yung pag sinabi mo, thumb mark ito, in-scan niya, tapos, authentic. Sana ganun yung pagmamahal, no? Pag in-scan mo lang yung thumb mark mo, malalaman mo na authentic, pero hindi po ganun. Hindi po ganun pagdating sa pag-ibig. Hindi po ganun pagdating sa pagmamahal. Hindi mo ma-authenticate ang pagmamahal base sa physical na kaanyuan. You cannot prove that love is authentic by the thumb mark of your fingers. Tama po ba? Hindi pwede. Bakit? Bakit kailangan ba natin i-authenticate? Ano ba yung benefits kung bakit kailangan natin i-authenticate yung pagmamahal? Minsan kasi, gusto natin i-authenticate kaya ayaw nating maloko. Tama po ba? Kaya gusto nating malalaman kung tunay nga ba at tapat yung sinasabi ng tao kasi ayaw nating maloko. Right? Ilang beses na pa tayo naloko kasi yung pagdating niya sa atin, akala natin totoo. Pero pag nagkahiwalay na, fake pala. Right? Ayaw nating maloko. Sawa na tayong maloko. Gusto natin tutunay. Gusto natin authentic. Tama po ba? At bakit kailangan natin malaman kung authentic nga ba yung tao o yung sinasabi niya? Kasi gusto natin magtiwala yung sa tao. Gusto natin pagkatiwalaan yung tao. In fact, kung malalaman lang natin kung authentic talaga yung sinasabi niya o hindi, agad tayo magtitiwala. Tama? Pero hindi po ganon. Hindi po ganon ang sitwasyon, right? Ang benefits po kapag bakit kailangan natin i-authenticate ang mga bagay is that una, ayaw nating maloko. Pangalawa, gusto po natin ibigay yung pagtiwala natin doon sa authentic na bagay na yon. But somehow, hindi po kasi ganon ang sitwasyon. Hindi po kasi ganon. Now, how I wish, kapag kita pa lang natin sa tao, alam natin kung tunay nga ba siya o hindi. Sa mga babae po dito, baka makarelate po kayo. Sa mga babae po dito, ay, how I wish, na yung tao na lumalapit sa'yo, malalaman mo na authentic o hindi. Di ba, gusto nyo gano'n, di ba? Yung kung merong lalaki, sino ba dito yung mga single ladies, pasensya na sa boses ko. Medyo malat pa ako. Di ba, sa mga babae, sa mga single, di ba gusto mo sana, kung pwede lang sana, yung lalaki na lalapit sa'yo, malalaman mo na kung authentic o hindi. Right? Why? Bakit? Kasi kung para malaman mo kung yung pinapakita niya ay tunay ba o nagpapakitang gilas lang, nagpapakitang tao lang. Right? Para ma-alarm ka na sana. Right? Kung sana pwede, no? Yung pag dadating pa lang, sana magpapakilala pa lang siya. Kaya, i-handshake ko na, malalaman ko na kung authentic talaga yung sinasabi niya o hindi, no? Why? Para ma-warningan ka na kung mag-i-invest ka ba sa kanya ng time and emotion. Right? Sana ganun yung buhay, no? Na malalaman lang natin sa isang handshake pa lang, alam mo na kung authenticated o hindi. Alam mo na kung tunay o hindi. Para makalayo ka sa mga fake at makapag-invest ka sa mga totoo. Right? Kaya importante po na malaman natin kung authentic nga ba o hindi. And when we talk about the love of God, hindi po siya nagkulang. Okay?
Pag sinabi kasi authenticate, hindi mo kasi malalaman sa unang kita mo pa lang, hindi mo malalaman kung authenticate yan or hindi. Kung fake yan o totoo. Tama, wala po ganun, di ba? Hindi mo, pwede kasi nagpapakita lang eh, nagpapakita ng kilas lang eh. Right, tama po ba? Pero pag po iba na pala yung ginagawa. Mali, ano na pala siya, hindi na pala siya totoo. Kaya po kailangan natin mag-research. Kailangan natin alamin, saliksikin. Tama, magbasa-basa. Right. And pagdating po sa pagmamahal ng Panginoon, hindi po siya nagkulang sa mga salita niya para patunayan po sa atin, i-authenticate, patunayan na yung pagmamahal niya sa atin, puro totoo at tama. Ulitin ko po. Kapag ino-authenticate mo ang isang bagay, kailangan mong i-prove. Right. Hindi mo kasi pwedeng i-authenticate sa pamamagitan ng isang meeting lang. Kailangan mong magsaliksik, kailangan mong mag-research, kailangan mong mag-observe, kailangan mong mag-investigate kung tama ba siya, kung authenticate pa siya o hindi. Pero ang Diyos po, hindi po nagkulang. Hindi po nagkulang ng paalala sa atin. Hindi po nagkulang ang mga salita niya para i-prove sa ating lahat na yung pagmamahal niya ay tapat, tunay, at totoo. Authenticated love. And this morning, ngayong umaga po ito, paano ba pinakita ng Diyos, kung hindi niyo po ba nababasa, paano ba natin malalaman, o paano ba pinakita ng ating Panginoong Diyos na ang pagmamahal niya sa atin ay tunay, tapat, at totoo? So yun po yung pag-aaralan natin. Ano ba yung mga things na kailangan kong malaman para mapatunayan natin na ang Diyos nga, ang pagmamahal ng Diyos ay tunay, tapat, at totoo? Ready na po ba kayo? 3 bagay lang, 3 traits, 3 bagay lang po, mabilis lang. Dahil po, sinabi mo mabilis, Pastor Ryan, tapos ang oras na wala pa. 3 bagay lang po para i-authenticate natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. 3 bagay, 3 traits about the authenticity of God's love. 3 bagay. Una, unprejudiced. Sabi nga po, unprejudiced. Unconventional, pangalawa. And third, unconditional. Basta parang unconditional lang yung naiintindihan ko. Big words! Huwag kayong mag-alala. Kaya nga po, nag-preaching po tayo kaya para mapag-aralan po natin ng mga yan. Big words po sila, pero maintindihan po natin sila isa-isa. So yung 3 traits para ma-authenticate natin ang pagmamahal ng Panginoon. 3 traits ng pagmamahal ng Panginoon is this. Una, unprejudiced. Pangalawa, unconventional. Pangatlo, unconditional. And gusto ko lang mo kayong i-remind, disclaimer. Kapag may nabasa po tayo, or kapag may binasa tayo na word na nagsasabi, Christ died. Okay, ulitin ko po. Kapag po may nabasa tayo, or may binasa tayo na sinasabing Christ died, ibig sabihin yun yung pagmamahal ng ating Panginoon. Okay, kaya nga po, pinaulit-ulit ko po sa inyo yung verse 8. Ulitin nyo nga, memorize nyo na. But God demonstrates His love for... Why? Christ. So, paano niya pinatunayan ang pagmamahal niya? Namatay si Kristo. Tama. Tama po. So, ibig sabihin, yung Christ died is equals to God's love. So, ibig sabihin, every time na makakakita kayo ng Christ died, ibig sabihin, that's the love of God. Right, that's the love of God. Now, isa't po natin. Unprejudice. Natin. Unprejudice. Pastor Ryan, ano yung unprejudice na yan? So, bigyan muna natin synonyms. Ang ibig sabihin ng unprejudice is unbiased. Hindi biased. Non-discriminatory. Fair. Yun yung ibig sabihin ng mga English pa rin, Pastor Ryan eh. Ang ibig sabihin yan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang pinipili. Parang 24 oras. Yun po yung ibig sabihin ng prejudice. Walang kinikilingan, walang pinipili. Fair po siya. Okay, unbiased. Hindi siya nagdi-discriminate, non-discriminatory. Now, binasa natin, nakalagay naman po dyan yung definition po ng unprejudice. Sabi po dyan, not having or showing a dislike or distrust based on fixed or preconceived ideas. Tagalogin mo.
Ang sabi dyan, not showing dislike. Okay? Ang meaning ng unprejudice is not showing dislike. Ibig sabihin, hindi nagpapakita ng hindi pagkagusto. Negative double negation. Hindi nagpapakita ng hindi pagkakagusto. Okay? Yun yung ibig sabihin. Hindi nagpapakita ng hindi pagkakagusto. Tapos pag sinabi siya, fix. Ang ibig sabihin ng fix, permanent. Permanente. So hindi siya nagpapakita base sa permi, sa permanente. Hindi siya nagpapakita ng hindi pagkagusto sa permanente at o permi. Na meron siyang sinabi, preconceived ideas. Ibig sabihin, meron lang na pong ideolohiya, meron lang na pong idea, meron lang na buong prinsipyo sa'yo. Okay, pag sinabing preconceived ideas, meron ka ng prinsipyo na hindi mo na mababali. Meron ka ng prinsipyo na hindi mo na talagang makakat. So, ibig sabihin, talagang prinsipyadong tama. Meron mga words na gano'n. So, ulitin natin. So, ibig sabihin, yung dislike. So, pagalugin natin. Ibig sabihin, ang unprejudice ay hindi nagpapakita ng hindi pagkagusto sa isang bagay na pirmi na kanang merong prinsipyo. Ibig sabihin, hindi ko mag-gets talaga, Tagalog na, hindi ko pa rin mag-gets. Ganito. Ganito, para makarelate po tayo. Hindi porket iba yung pinaniniwalaan niya, hindi mo na siya pwedeng mahalin. Mas okay pero malalim pa rin Ulitin ko. Hindi porket iba yung prinsipyo niya sa prinsipyo mo, hindi mo na siya pwedeng mahalin. Kasi di ba may prinsipyo ka? Iba yung prinsipyo mo sa prinsipyo niya. Hindi ibig sabihin na magkaiba kayo ng prinsipyo, hindi mo na siya pwedeng mahalin. Hindi ka nagbabase sa prinsipyo mo. Mahalin mo siya kahit anong prinsipyo meron siya. Ulitin natin. Okay. For example, okay. Ang bet mo si Catherine Bernardo. Bet niya si Liza Soberano. Okay. Or ito, mas laymaster. Kilala niyo naman yun, no? Wala? Hindi. Vilma na lang, o kaya Nora. Okay. For example, si Vilma at si Nora. Okay. Ang gusto ko si Vilma. Ang gusto niya si Nora. Hindi porke gusto ko si Vilma at gusto niya si Nora, ay aawayin ko na siya. Pero minsan nag-aaway, no? Pero hindi ka na ng Kristiyano, hindi ka na ng pagmamahal. Ang ibig sabihin ng pagmamahal, whether Vilmanian ka o Noranian ka, hindi kayo dapat mag-away. That's the meaning of prejudice. Hindi ka namimili kung Noranian siya o Vilmanian siya. Gets na? Ayun, ako din. Explain. So, yung ibig sabihin ng prejudice. Ang prejudice, hindi ka namimili kung sino yung gusto mo pagsamahan. Hindi ka namimili base sa kung anong prinsipyo mo, kung sino ang gusto mong mahalin. Right? Hindi ka bias. Hindi ka nagtatangi. Hindi ka namimili. And sabi po sa Romans chapter 5 verse 6, sabi po dyan, sabi ni Apostol Pablo po, sabi niya, verse 6, you see, tignan ninyo, sabi niya, at just the right time, when we were still powerless. Ibig sabihin ng powerless, walang kakayahan. When we were still powerless, ano daw nangyari? Christ died. That's God's love, right? Yung pinag-usapan natin kanina, every time you heard the word Christ died, yun yung God's love. Okay. Ibig sabihin, when we were still powerless, ibinigay ni Lord yung pagmamahal niya for the ungodly. Powerless. Ibig sabihin, walang kakayahan. Ang ibig sabihin ng ungodly, wicked. Walang Diyos. Walang sinasambang Diyos. Neutral. Ungodly, wicked nga eh. Binasa ko sa Greek, ang sabi ng, ang ungodly mean wicked. Masamang tao. So ang sabi niya dyan, yung powerless, kahit na powerless siya, namatay si Kristo para sa Kanya. Ulitin ko po. Meaning, ibig sabihin, wala siyang kakayahang maniwala. Wala siyang kakayahang manampalataya. Wala siyang kakayahang magbasa man ng Biblia o makinig man ng salita ng Panginoon.
Kahit na wala siyang kakayahang manampalataya at maniwala na mayroong isang Diyos, binigay pa rin ni Lord ang pagmamahal niya kung saan dati na yun. What a great love. Right? Kasi, ang tingin lang natin kasi, si Lord, mahal niya lang yung mga may religion na ganito. Ang mahal lang ni Lord yung siguro yung mega church. Yung may mga laking church, yung may mga kapitulo na nandun na naglipa na ako sa yun lang ang mahal ni Lord. Hindi naman sinasabi ganun ng Bible. Sinasabi niya, mahal ni Lord kahit walang kakayahang manampalataya at tumalo sa church. Hallelujah! So kung hindi ka regular na tumadalo, praise the Lord, mahal ka pa rin ni Lord. Despite na yung attendance natin sa church, pag gewang-gewang, mahal ka pa rin ni Lord. Grabe, no? Grabe. Ang Diyos na sinasamba natin, hindi nagtatangi. Ang sabi dyan, ungodly, walang Diyos. Ibig sabihin, kahit atheist, kahit yung mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos. Ulitin pa natin. Kahit yung mga, kasi pag hindi naniniwala, no? Okay, ilalim pa natin. Kahit yung mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos, mahal na yung mga yon. Laliman natin. Kahit yung mga taong naniniwala at nakikipag-away pa, kumukontra pa, na mayroong Diyos, mahal niya pa rin yung mga yun. Hindi siya nagpapangi. Ibig sabihin, kahit wala kang reliyon, na mayroong ka reliyon, mahal ka na Lord. So, nagsisimpa ka man, no? Hindi, mahal ka ni Lord. Hindi nakadepende sa attendance mo ang pagmamahal na Lord. Hindi siya namimili. Kung perfect attendance ka, hindi siya namimili. Kung binabasa mo yung Bible mo o hindi siya namimili. Unprejudiced. Wala siyang tinatangi. Ibig sabihin, hindi porket matagal ka na hindi dumadalo. Hindi ka na mahal, hindi mo gano'n ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, whether present ka o hindi ka umamit, mahal ka din. Hindi po nagbabago yun. Grabe naman ang pagmamahal ni Lord. No? Diba? Grabe. Dumangon po tayo. So sabi dito sa unconventional, tumunguna tayo sa unconventional kasi magpo-communion pa tayo. Unconventional, pag sinabing unconventional, big word pa rin yan, Pastor Ryan, hindi ko maintindihan. Pag sinabing unconventional, ang synonyms po niyan is unusual. Unusual, or unfamiliar, unorthodox, uncommon. Okay, hindi common, hindi usual, hindi familiar. Tagulugin mo, Pastor Ryan, English pa rin yun. Okay. Pag sinabing unconventional, ibig sabihin, yung hindi kinakaugalian. Hindi kinasanayan. Right? Hindi karaniwan. Ibig sabihin, kakaiba. Cut above the rest. Siya lang, nag-iisa. So yung unconventional, ibig sabihin ng unconventional, ibig sabihin po ng conventional, hindi yung kinaugalian. May kinaugalian ka, hindi ganun yun. May kinasanayan ka, hindi ganun yun. Right? May kakaiba. Hindi siya conform sa pattern ng mundo. Unconventional, kakaiba siya, hindi siya pangkaraniwan. So ang pagmamahal ni Lord, unconventional. Ang pagmamahal ni Lord, hindi karaniwan, kakaiba. Now, sabi dito, basahin natin yung meaning ng unconventional. Sabi diyan, not based on conforming to what is generally done or believed. Pag sabi ng conventional, hindi siya nagba-base kung ano yung conform. Meron lang, ibig sabihin ng conform pattern. Meron lang paniniwala na nandyan. Hindi siya nagko-confirm sa paniniwala na yon. Hindi siya nagko-confirm sa belief na yon. Pag sinabing confirm, ibig sabihin meron ng standard. Meron nang nakalagay na standard. At ang conventional, hindi siya umaayon dun sa standard. Hindi siya umaayon dun sa common. Nag-gets na ako. Mahirap pa rin, Pastor Ryan. Sabi ko nga sa'yo, ang ibig sabihin ng unconventional, pag sinabing conform,
Pag sinabi conform, pattern. Yung pattern. Alam niyo na yung pattern. Okay, pag sinabi yung pattern, 2, 4, 6, 8. Ano? 10. Right. 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400. Oro, plata. Bakit alam nyo yung dulo? Kasi may pattern. Right? Kasi may pattern. Alam nyo yung common. May ginaugalian kasi. May kinasanayan. Right? Yun yung pattern. 2, 4, 6, 8, 10. Pattern yon. 10, 20, 30, 40, 50, pattern yon. Oro, plata, mata, pattern yon. Yun yung pattern. Yun yung kinasanayan. Yun yung belief. Now, ang sinasabi ng conventional, hindi siya nakaayon dun sa 2, 4, 6, 8. Yung kasunod niya, malamang 11. Ganun yung unconventional. Okay. Yun yung meaning ng unconventional. Hindi siya sumusunod sa pattern. Hindi siya kumukonform dun sa kung ano ang belief mo. Right? And may pattern po ang mundo. Meron pong pattern ang mundo. Ang pattern ng mundo, ganito po yung pattern ng mundo. Kapag, ang pattern po ng mundo, mahal mo lang yung mga taong mahal ka. That's the pattern of the world. Mamahalin mo lang, of course, yung mga taong mahal mo. That's the pattern. Alam nyo, kasi pattern yon. For example, yung best friend mo, yung tatay niya, kailangan ng dugo. At ikaw lang yung makakapagbigay. Right? Anong gagawin mo? Ang pattern, magdodonate ka ng dugo kasi mahal mo yung best friend mo. Right? That's the pattern. Magbibigay ka, magdodonate ka kasi mahal mo yung best friend mo. That's the pattern of the world. That's the pattern. Bigyan mo ang mga taong mabubuti sa'yo. That's the pattern. Ganun po yung pattern. Ganun yung conformity. Pero try mo. Try mo mag-donate ng dugo sa taong kinamumuhian mo. Diba? Hindi ganun. Ang pattern ng mundo, magbigay ka lang sa taong mahal ka. Magbigay ka lang sa taong mabait sa'yo. Pero ang conventional, pag sabi conventional, mag-donate ka, magbigay ka kahit kinamumuhian mo. Grabe yun. Unconventional. Sabi ko sa verse 7, sabi dyan, very rarely will anyone die for a righteous person. Sabi niya, bihirang-bihira, rare, not medium. Hindi na gets. Baka pag-uwi mo, mga gets nyo na. Sabi niya, very rare na yung tao mamatay para sa mabuti. Rare na yun Yung tao mamamatay para sa mabuti. Rare yun. Bihira ang mangyari yun. In fact, ayaw mong ibigay yung sarili mong buhay. Mabuti yan o hindi. Baka minsan, magdalawang isip ka ba? Minsan nga, pag nagdodonate ang dugo, minsan magdadalawang isip ka kahit best friend mo, di ba? Right? Ako lang. Ako na naman masama. Tama. Diba? Sabi niya, very rare na yung tao mamatay para sa mabuti. Pero tinugtungan niya. Sabi niya, though for a good person, someone might possibly dare to. Sabi niya, bihira na yung tao mamatay para sa mabuti. Pero hindi po imposible. Ulitin ko po. Sabi niya, bihira na yung tao mamatay para sa mabuti, pero hindi imposible. Ibig sabihin, pwedeng mamatay, bihirang mamatay ang tao para sa mabuti, pero maaari kahit papaano. Mahirap, pero pwede. Okay, yun yung sinasabi ni, that's the pattern of the world. Now, imagine that, mabuti na yung pinag-usapan natin dito. Sa mabuti pa lang, nahihirapan ka lang magbigay. Tama. Pero, mahirap pero pwede. Kaya naman. Right. Kaya ko namang ibigay yung buhay mo sa mabuti. Pero hindi siya common. This is the pattern of the world. At pinag-usapan natin dyan, good person, righteous person. Tama. Sa righteous person pa lang, bihira ka nang mamatay para sa kanya. How much more
sa bad person. Yun yung uncommon. Yun yung unconventional. Na sa mabuting tao pa lang, hirap na ako mag-donate ng dugo. How much more sa hindi ko ka-vibes? How much more sa kinamumuhian ko? Narangas niyo po ako, that's why it's unconventional. Hindi ka mamamatay sa tao kinamumuhian mo. Hindi mo bibigay yung buhay mo sa taong inis na inis ka. Hindi mo iyaala yung buhay mo, yung dugo mo, sa taong sinumpa mo. It is uncommon. It is unconventional. Right? Pero si Lord, ginawa niya. Pero si Lord, namatay siya para sa ating lahat. Pero si Lord, inalay niya yung buhay niya. That's why God's love in us is unconventional. Kakaiba. Hindi karaniwan. Hindi mo ito makikita in everyday lives. Na yung tao mamamatay para sa masama. Hindi siya nangyayari. Pero si Lord, ginawa niya. God's love is unconventional. Kakaiba. Natatakot. Hindi siya nakaayon sa pattern ng mundo. Hindi siya nakakonform sa kung anong pinaniniwalaan natin. Si Lord, ibibigay niya yung buhay niya sa'yo kahit gaano ka pa masama. And guess what? God was willing to counter the majority and be the minority para maramdaman mo lang yung pagmamahal niya. Ulitin ko po. Ang majority, mahalin natin lahat ng nagmamahal sa akin. Tama. Pero si Lord hindi. He was willing to confront that majority. Willing siyang i-counter yung majority at become minority so that He can show His love to each and every one of us. Ang alam natin lahat, ibibigay natin yung buhay natin, pagmamahal tayo sa mga taong mahal natin. Pero si Lord, kinokontra niya yung alam natin. Kinokontra niya yung paniniwala natin. Kinokontra niya yung paniniwala ng mundo. Yung preconceived idea ng mundo na mamahalin lang natin yung mga taong mahal lang natin. Si Lord, ino-object niya yung pattern ng mundo na yon. By countering the majority and becomes minority so that He can show His love for each and every one of us. Hallelujah. Hallelujah. The majority will say, die for the good. Right? The majority will say, sige, magkaklas tayo kasi para naman sa ikakabuti ng lahat. Yung pinaglalaban naman natin, mabuting tao. Right? Let's die for the good. Let's die for that good person. Ibigay natin yung buhay natin para sa taong, mabuting tao na yon. But God was willing to be the minority and say, I am also willing to die for the bad. I am also willing to die for the bad. It's unconventional love. Uncommon love. Kakaiba. And third, magtatapos na ako dito. Yan yung pastoral, unconditional. Unconditional. So, unconditional. Ang ibig sabihin ng unconditional, unlimited. Ibig sabihin ng unconditional, unrestricted, wholehearted. Unqualified ka man, mahal ka pa rin. Unqualified ka man sa pagmamahal, mahal ka pa rin. That's the meaning of unconditional. Walang kondisyon. Hindi nakasalalay kung saan pa man o kung ano pa man ang pagmamahal. That's the meaning of unconditional. Sabi sa this definition, not subject or based to any condition. Hindi nakabase sa kondisyon ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi siya nakabase. Hindi yung mamahalin ka kahit pa. Right? That's the meaning of unconditional. Mamahalin ka kahit pa. Yung pag-ibig na hindi nakabase kung sino at ano. Yung pag-ibig na hindi tumitingin sa kapintasan. Yung pag-ibig na hindi tumitingin sa nakaraan, sa past. That's unconditional love. Yung mahal ka maging sabi po ninyo. Right? That's the meaning of unconditional love.
Maybe for some people, kaya nila yan. Right? Lalo na po yung mga magulang, lalo yung mga nanay. Right? Pag sinabi ng conditional, maybe ang isa sa mga iisipin natin yung nanay. Tama mo ba? Right? Na kahit anong gawin ng anak, mamahalin niya pa rin. Right? That's the meaning of conditional. Ang pag sinabi ng conditional, kayang gawin ng tao, but not in perfection. Ulitin ko po. Yes! Pag sinabi ka conditional, pag sinabi ka unconditional, nakatali po doon yung pagmamahal ng isang ina. But guess what? Kahit na kaya ng isang ina, not in perfection. Ibig sabihin, kayang gawin ng ina, kayang gawin ng tao, kayang gawin ng tatay, pero hindi perfecto. Yung unconditional. Kasi sometimes, whether you like it or not, nabubusin din po kayo sa mga anak ninyo. Di ba may mga condition din po kayo sa mga anak ninyo? Tama? And minsan pag walang, kasi ang tao po, ang tao po kasi merong pasensya. Tama? At kapag umabot na sa kasukdulan, bumibitaw na tayo. Ganun po yung tao. Right? So, ibig sabihin, kaya namang ibigay ng tao, but not in perfection. Kasi why? Limited po tayo. Limited yung pasensya natin. Right? Imagine that, paulit-ulit ginagawa. Malamang itakol mo na. Kaya gawin, pero not in perfection. Ibig sabihin, yung walang hanggang unconditional, kahit ilang ulit pa niyang gawin. Hindi nauubos yung pasensya. Mahal ka niya kahit na ano pa yung ginagawa mo, kahit paulit-ulit pa. Imperfection. Ang unconditional love ng ating Panginoon, perfect. Hindi nagsasawa, hindi nagmamaliw. Paulit ka niyang papatawarin kahit ilang beses mong ginawa. Kasi mahal ka niya. At pilit niyang ibigay ang buhay niya. Sa'yo, ang sabi po, sabi niya dahil, ito po yung pinakahuli. But God demonstrates His love for us in this. Ano daw? While we were still sinners, Christ died for us. Kung meron mang magpapatunay na authenticity ng pagmamahal ng Panginoon, eto yun. Na mahal ka pa niya rin despite and in spite ng ginawa po natin. Kung meron mang makakapag-authenticate ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, ito pong verse na yun. Na despite we are still sinners, Christ died for us. Sino ba hindi magsasabi na hindi authentic yan? Sino ba magsasabi na hindi tunay ang pagmamahal na yan? Mahal ka niya kahit at your worst. Magsabi na kapag parang kung di na. He loves you at your worst. You had me at my best. Parang pelikula. Tama? Mahal ka niya despite sa pinakamalala mong kalagayan. Mahal ka niya kahit anong pang ginawa mo. Pinakita niya ang kanyang malalim at bukal na pagmamahal sa ating lahat sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating katigasan, sa kabila ng ating mga kasalanan, mahal niya tayo at our worst. Hindi niya sinabing, ang dami na niyang ginawa ng Ryan na yan. Wala na, hindi ko nagbibigay yung pagmamahal ko sa kanya. Ha? Hindi po ganda. Mahal po tayo ng ating Panginoon despite the worst thing we have done in our life. Minahal tayo ng Panginoon kahit na sa pinakamasamang kalagayan meron po tayo. Isipin nyo na po, yung mga pinakamasamang ginawa sa buhay nyo, mahal pa rin kayo ng Panginoon. Namatay pa rin siya para sa ating lahat. That's the authentic love of God. He loves us at our worst. He loves us at our worst. Namatay si Kristo. Kayo po tayo lahat. Magtatapos po ako. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Tama po.
Namatay si Kristo dahil sa akin, dahil sa iyo, dahil sa mga kasalanan natin. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. And sometimes the devil will tell you, hindi ka na love ni Lord. Ang dami mo nang ginawang mali. Naalala ko po yung lola namin, yung lola nila yan. Nasa battle po siya ng minsan na hindi namin maintindihan magpapaalam na ba siya o hindi. Ano po siya? Troubled po siya. Troubled po yung lola ni Dayan. Then one time pumunta po kami ni Dayan doon. Pinag-pray po namin si Lola Isip. Tapos, troubled kasi wala siyang pinangahawakan na salita. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Lola, minsan tingin mo parang hindi ka pa pinatawad ng Panginoon kaya meron ka siguro trouble. Kaya tingin mo hindi ka pa ready. Kasi wala kang pinangahawakan ng salita. Ito po yung lola yung pangawakan mo. Sabi ko po sa lola na yan, mula ngayon, lagi mong sasambitin sa mga bibig mo, lola, etong katagang ito, in Kapampangan, i Kristo Meteya para ako. I Kristo Meteya para ako. Si Kristo Meteya para ako. Inuulit-ulit po ni Lola hanggang matulog. Lagi niya sinasabi, I Kristo Meteya para ako. I Kristo Meteya para ako. Minsan, na kumakain po kami na Dayan, tumawag si Lola. Tawag si Lola. Facebook, Messenger. Sabi na po ang Dayan, ano yan kasi sinabi ng Pastor Ryan? Kanina ko eh. Nulit po namin. Kristo, Meteya, para Kristo, Meteya. Meteya. Nalala yung troubled heart. Kasi hindi niya panghawakan. And guess what? Sometimes the devil will tell to you, pakasalanan ka naman eh. Ang dami mong ginawang mali eh. Ang dami mong ginawang kabulustugan eh. Minsan yung business mo, may ginagawa kang under the table eh. Hindi ka nga sumusunod sa magulang mo. Nag-cheat ka nga eh sa klase mo eh. The devil will tell you, will remind you makasalanan ka. Pero isa lamang po ang pwede niyong sabihin kapag nire-remind kayo ng devil na makasalanan tayo. Ang tanging sasabihin niyo lang, makasalanan ako! Makasalanan ako! Marami akong ginawang kasalanan. Pero namatay si Kristo para sa makasalanan. Naamin ko makasalanan ako. Pero si Kristo namatay para sa akin. Ganun ang pamahal ng Panginoon. And I tell you, wala nang magagawa ang away. Pag sinabi mo si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay namatay para sa akin. Pag lamang po ang response natin, nalaman natin how authentic the love of the God for each and every one of us. Na His love for us is unprejudiced. His love for each and every one of us is unconventional. And His love for each and every one of us is unconditional. Lamang po ang response natin. Una, ignore natin. Paano walahin natin? Wala akong pakin. Isa pwede maging response po natin. Pangalawa, maging philosophy po tayo. Sabihin natin, total, mahal naman ako ni Lord kahit masama akong tao. Tutuloy ko na rin ang kasamaan ko. It's abuse of grace. That's abuse of love. Pero ang last part po na pwede natin gawin at nire-recommend ko sa inyo lahat, sa akin lahat. Ngayong nalaman natin kung gaano katotoo, katunay, kapuro, kabukal ang pagmamahal ng Panginoon sa akin lahat, pasalamatan natin siya. Mahalin natin siya pabalik at sambahin natin siya dahil sa kanyang ginawa para sa akin lahat. Sambahin natin natin, Panginoon. Can I request our worship team to worship our God, to lead the word to worship our God. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin natin ang lahat na gusto magpasalamat sa ating Panginoon, sa pamamahal ng ating Panginoon. You are welcome. You are welcome.
To say, Lord, thank you. Thank you. Thank you. Forgiven because you were forsaken.